Iwas na si Attorney Ferdinand Topacio na magkomento pa sa extradition case laban kay ex-Congressman Arnie Teves matapos katigan ng korte ang pagpapa-extradite dito. Samantala, Cassie Ong nakalabas na sa Women's Correctional. Si Margot Gonzalez magbabalita. Kung ang convicted drug mule na si Mary Jane Veloz ay nakauwi na ng bansa at ipinasok sa Women's Correctional sa Mandaluyong para sa kanyang sentensya na habang buhay na pagkakabilanggo, si Cassandra Lee Ong naman ay nakalabas na raw ng correctional ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. 2 days ago, Ms. Cassie Lee Ong has already been discharged from detention from the Correctional Institute for Women. Si Ong ay naikulong noon matapos itong i-cite for contempt ng Kamara. Ayon sa abogado, wala pang naisasapang kaso laban sa kanyang kliyente. Ang mga reklamo laban kay Ong tulad ng human trafficking at money laundering ay nasa Department of Justice pa lamang at iniimbestigahan. Si Ong ay sinasabing authorized representative ng isang POGO firm sa Porac, Pampanga na ayon sa mga otoridad ay sangkot daw sa mga illegal na aktibidad. Sa ngayon ay nakalabas na ng kulungan si Ong matapos tanggalin ng mga kongresista ang pangalawang contempt order laban sa kanya. Ang pangalawang contempt order kay Ong ay inisyu noong Setyembre dahil daw sa pag-iwas nito sa mga tanong ng Kamara. Buwan ng Agosto nang ma-intercept si Ong kasama sa Sheila Go na kapatid ni Alice Go sa Indonesia. Sa pagbalik nila dito sa Pilipinas, si Cassie Ong pansamantalang idinitine sa National Bureau of Investigation. Bagay na ayon kay Topacio ay illegal dahil wala naman daw kaso sa bansa ang kanyang kliyente. When she was repatriated, she had no pending cases in court wherein a warrant of arrest has been issued. So her only pending cause for detention is the contempt order of the House of Representatives. Therefore, it should have been the House Sergeant-at-Arms who should have taken her into custody immediately after she arrived. That's why we were questioning why it was the NBI. Utos raw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagpapaditin sa kanya sa NBI. Dahil dito, ayon kay Topacio, dapat na mapanagot dito ang kalihim. The Secretary of Justice may be liable for arbitrary detention, which is a crime. We're contemplating, we will see how impartial the DOJ is when it decides on a criminal case involving its very head. Samantala, minabuti naman ni Atty. Topacio na hindi na magkomento sa extradition case ng gobyerno laban kay dating Congressman Arnie Teves. Sa nangyaring retrial sa Court of Appeal ng Timor-Leste, pumabor ang korte sa pagpapabalik kay Teves sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, kahit pa umapila ang kampo ni Teves, ay hindi na mapabaliktad pa ang desisyon ng korte. The DOJ said it all, and in view of the pending appeal and out of respect to the Timor-Leste government, I will decline to make any comment. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.